Mga kapatid, may tanong akong nais kong ibahagi sa inyo ngayon. Tanong na marahil ay madalas ding tumatakbo sa isip ninyo. Pero madalas nating itago dahil nahihiya tayo, dahil takot tayong husgahan, dahil pakiramdam natin tayo na lang ang ganito. Isa ka ba sa taong paulit-ulit na bumabalik sa kasalanan? O sa mga masasamang gawin na akala mo ay iniwan mo na? Ilang beses mo na bang sinabi sa sarili mo, ngayon na, hindi na ako uulit. Ito na ang huling pagkakataon. Babaguhin ko na ang sarili ko. Ilang beses ka nang lumuhod, umiyak at humingi ng tawad sa Diyos. Nang buong pusong nangangakong hindi na muling gagawa nito. Pero paglipas ng ilang araw o ilang linggo, nandyan na naman ang tukso. Nandyan na naman ang ugat na akala mo ay pinutol mo na. At bago mo pa malaman, ikaw na naman ang gumagawa ng bagay na ayaw mo nang gawin. At pagkatapos, ang bigat na naman sa dibdib mo. Ang hiya, ang pagdududa, sasabihin mo sa sarili mo, Panginoon, bakit ganito? Bakit hindi ko kayang magbago? Kulang ba ang pananampalataya ko? Hindi ba ako sapat para sa iyo? Baka naman pagod ka na sa akin. Baka naman ayaw mo na sa akin dahil paulit-ulit na lang akong nagkakamali. Kapatid, kung nararamdaman mo iyan ngayon, huwag kang umalis. Huwag kang magtago. Huwag mong isipin na ikaw lang ang ganito. Halos lahat ng dakilang tao sa Biblia ay dumaan sa pakiramdam na iyan. At narito ako para sabihin sa iyo ang katotohanan. Ang pagbabalik ay hindi ang katapusan ng iyong laban. Ito ay pagkakataon para malaman mo ang tunay na kapangyarihan ng Diyos at ang tunay na paraan ng pagpapalaya. Tara, pag-usapan natin ito ng buong katapatan at pagmamahal. Ang katotohanan, hindi lang ikaw ang nag-iisa at hindi ito pagkukulang mo lang. Sapagkat ang mabuting bagay na nais kong gawin ay hindi ko magawa. Ngunit ang masamang bagay na hindi ko naman nais, iyon ang ginagawa ko. Roma chapter 7 verse 19. Sinabi iyan ni Apostol Pablo, ang taong nagpalaghanap ng salita ng Diyos sa maraming bansa. Ang taong nagtiis ng maraming hirap para sa kanyang pangalan. Kung siya man ay nakaranas ng ganitong laban, paano pa kaya tayo? Marami sa atin ang nagkakamali ng pag-iisip. Akala natin ang pagbabago ay nakadepende lang sa ating sariling lakas. Akala natin basta't magsisikap tayo, basta't magpapakahirap tayo, basta't nangako tayo, magbabago na agad ang lahat. Pero kapatid, ang sarili nating lakas ay laging may hangganan. Ang ating sariling kagustuhan ay madaling matalo ng ating mga kahinaan, ng ating nakasanayan, ng ating mga sugat na hindi pa napapagaling. Ang paulit-ulit na pagbabalik sa kasalanan o masasamang gawin ay hindi patunay na masama kang tao. Ito ay patunay na kailangan mo ng higit pa sa iyong sarili. Ito ay paalala na hindi tayo nilikha para magtagumpay ng mag-isa. Kailangan natin ang Diyos sa bawat hakbang, sa bawat paghinga, sa bawat laban. Huwag mong hayaang sirain ng hiya ang iyong relasyon sa Kanya. Ang Diyos ay hindi naghihintay na maging perpekto ka bago Kanya tanggapin. Hinihintay Kanyang lumapit sa Kanya kahit papuno ka ng pagkukulang.
bakit tayo paulit-ulit na bumabalik? Ang mga dahilan na madalas nating hindi nakikita. Bago natin malaman kung paano ito maiwawaksi, kailangan muna nating maintindihan kung bakit ito nangyayari. Hindi ito nangyayari nang walang dahilan. Narito ang ilang katotohanan. Number 1. Hindi pa natatapos ang paghubog ng Diyos sa iyo. Ngunit ang Diyos ang nagpapatatag sa atin kasama ninyo sa pakikipag-ugnayan kay Kristo. Siya rin ang naglagay sa atin ng kanyang tatak at ibinigay ang Espiritu sa ating mga puso bilang garantiya ng lahat ng nakalaan para sa atin. 2 Corinto chapter 1 verse 21 to 22. Ang pagbabago ay hindi mabilis na pagbabalat kayo. Ito ay mabagal na paghubog ng puso. Tulad ng puno na kailangang putulin ang mga sangang tuyo bago ito mamulaklak. Minsan, kailangang ulitin ng Diyos ang proseso para matanggal ang malalim na ugat ng kasalanan, ugat ng pagiging makasarili, ugat ng takot o galit na nakatanim na sa atin mula pa noon. Kung paulit-ulit kang natutokso, baka hindi pa tapos ang aral na nais niyang ituro sa iyo. Baka tinuturuan ka pa niyang magtiwala ng lubusan, matutong magpatawad sa sarili, o matutong kumapit sa Kanya kapag mahina ka. Ang bawat pagkakamali ay bahagi ng paghubog. Hindi ito pagkabigo. Number 2. Sinusubukan natin itong ayusin sa pamamagitan ng sariling pagpapasya, hindi sa pamamagitan ng pag-ibig sa Diyos. Marami sa atin ang nangangako, hindi na ako gagawa nito dahil ayaw kong maparusahan, o hindi na ako gagawa nito para maging mabuting tingnan ng iba. Pero ang pangakong nakabatay lang sa takot o sa tingin ng iba ay madaling maputol. Ang tunay na pagbabago ay nagsisimula kapag sinabi mo, Panginoon, hindi na ako gagawa nito dahil mahal kita, dahil nasasaktan ka, dahil nais kong maging malapit sa iyo. Kapag ang dahilan mo ay pag-ibig at hindi takot, doon magkakaroon ng tibay ang iyong desisyon. Number 3. May mga sugat o kakulangan na pinupunan natin ng maling paraan. Minsan, ang pagbabalik sa masasamang gawi ay hindi dahil gusto nating magkasala, kundi dahil sinusubukan nating punan ang pagkukulang sa ating puso. Ang lungkot, pag-iisa, galit, takot o paghahanap ng pagpapahalaga. Ito ang madalas na nagtutulak sa atin na bumalik sa mga bagay na pansamantalang nagpapagaan, pero sa huli ay lalong nagpapabigat. Ang Diyos ang tanging makakapuno ng pagkukulang na iyan. Kapag hinayaan mong Siya ang magpagaling sa iyong mga sugat, kusa mong iiwan ang mga bagay na nagpapahirap sa iyo. Paano ito tunay na maiwawaksi? Ang mga hakbang na gagabay sa iyo. Kaya't lumapit tayo ng may katapangan sa trono ng biyaya upang tayo'y makatanggap ng awa at makahanap ng biyaya na tutulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Hebreo chapter 4 verse 16. Hindi ito mangyayari sa isang iglap, pero sa tulong ng Diyos, ito ay tiyak na mangyayari. Narito ang mga praktikal at espiritual na hakbang. Number 1. Huwag mong itago. Ilantad mo sa Diyos at sa mga tapat na kasama mo.
Huwag kang matakot sabihin sa Kanya ang totoo. Panginoon, nahihirapan pa rin ako. Bumabalik pa rin ako. Hindi ko kaya ng mag-isa. Ang Diyos ay hindi nabibigla sa iyong kahinaan. Siya ang naghihintay na aminin mo ito para tulungan ka. Bukod pa rito, hanapin mo ang mga taong tapat sa Diyos, mga kaibigan o kapatid sa pananampalataya na hindi ka huhusgahan, kundi magdarasal at tutulong sa iyo. Sinasabi sa Biblia, Ipagtapat ninyo ang inyong mga pagkukulang sa isa't isa at ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Santiago chapter 5 verse 16. Ang pagbabago ay mas madali kapag hindi ka nag-iisa. Number 2. Huwag kang umasa sa sarili mong lakas. Umasa ka sa kapangyarihan ng Diyos. Ang tao'y hindi makakapili ng kanyang sariling daan. Hindi rin nasa kanya ang paglakad at pagtukoy ng kanyang landas. Jeremiah chapter 10 verse 23. Sa halip na sabihing, kaya ko to, sabihin mo, Panginoon, hindi ko kaya. Pero kaya mo. Bigyan mo ako ng lakas na galing sa iyo. Hawakan mo ang kamay ko kapag natutukso ako. Ang Espiritu ng Diyos ang tanging makakapagpabago ng puso mo. Hindi ang iyong sariling pagsisikap lamang. Kapag nararamdaman mo ang tukso, tumawag ka agad sa Kanya. Huwag mong hintaying lumakas pa ito. Sabihin mo, Panginoon, iligtas mo ako ngayon. At maniwala ka, hindi ka niya bibiguin. Number 3. Alisin mo ang mga bagay na nagtutulak sa iyo sa tukso. Huwag kang magpanggap na matapang at lumapit pa rin sa mga bagay, lugar o tao na alam mong nagpapahina sa iyo. Kung ang pagtingin sa mga ganitong bagay ay nagtutulak sa iyo na magkasala, iwasan mo ito. Kung ang mga kaibigan mo ay nagtutulak sa iyo sa masama, maglakas loob kang lumayo muna. Kaya iwasan mo ang masasamang hilig at pagnanasa ng kabataan. Sa halip, pagsikapan mong mamuhay ng matuwid, tapat, mapagmahal at mapayapa. Kasama ng mga taong may malinis na puso na tumatawag sa Panginoon. 2 Timoteo chapter 2 verse 22. Ang pag-iwas ay hindi pagiging duwag. Ito ay pagpapakumbaba at pagpapahalaga sa sarili na nilikha ng Diyos. Number 4. Matuto kang magpatawad sa sarili mo at magpatuloy. Marami sa atin ang bumabalik sa kasalanan dahil sa sobrang paghihirap at pagkakasala sa sarili. Sasabihin natin, nagkamali na naman ako. Wala na akong pag-asa. Sige na, gagawin ko na lang ulit. Pero narito ang katotohanan. Ang pagpapatawad ng Diyos ay laging bago. Hindi kanya tinitingnan sa kung ilang beses ka nagkamali, kundi sa kung paano ka lumalapit sa Kanya. Kapag humingi ka na ng tawad, tinanggap na niya ito. Huwag mo nang parusahan ang sarili mo. Ang parusa ay kinuha na ni Jesus sa krus. Tumayo ka at magpatuloy. Ang pagbabago ay hindi ang hindi pagkakamali kailanman. Ito ay ang hindi pagpili na manatili sa pagkakamali. Number 5. Pakainin mo ang iyong puso ng salita ng Diyos. Itinago ko ang iyong salita sa aking puso
upang huwag akong magkasala laban sa iyo. Awit, chapter 119, verse 11. Ang pusong walang laman na salita ng Diyos ay madaling masakop ng tukso. Maglaan ka ng oras araw-araw na makinig, magbasa at magnilay sa kanyang mga aral. Hayaan mong ang katotohanan niya ang maging gabay mo, ang lakas mo at ang pag-asa mo. Ang pangwakas na katiyakan. Ang Diyos ay hindi kasusukuan kailanman. Ngunit ang Panginoon ay tapat. Siya ang magpapatibay sa inyo at mag-iingat sa inyo mula sa masama. 2 Thessalonica chapter 3 verse 3. Alam mo ba kung ano ang pinakamagandang balita? Hindi ka hinihintay ng Diyos na maging perpekto ka bago kanya tulungan. Hinihintay ka niya habang ikaw ay naglalakbay, habang ikaw ay natututo, habang ikaw ay bumabangon mula sa bawat pagkadapa. Ang laban na ito ay hindi laban mo lang. Laban niyo ito ng Diyos. Sa bawat beses na sinusubukan mong magbago kahit nabibigo ka, nakikita niya ang pagsisikap mo. At darating ang araw sa kanyang takdang panahon, magugulat ka na lang. Napapansin mo na hindi mo na ginagawa ang masama. Napapansin mo na ang dating nakakaakit ay wala ng kapangyarihan sa iyo. Ito ay hindi dahil naging matapang ka, kundi dahil naging matapat ang Diyos sa iyo. Kaya sa iyo, napagod na sa paulit-ulit na pagkadapa, huwag kang susuko. Huwag mong isipin na tapos na ang laban mo dahil nagkamali ka ulit. Ang Diyos ay hindi nagbibilang ng iyong pagkadapa, kundi ng iyong pagbangon. Handa siyang tanggapin ka, handa siyang tulungan ka, handa siyang baguhin ka, basta't hayaan mo siya. Lumapit ka sa Kanya ngayon. Huwag kang matakot. Sa Kanya, mayroon kang bagong simula. Bawat araw, bawat oras, bawat sandali. Kaya't kung ang sino man ay kay Kristo, siya'y bagong nilalang na. Ang mga dating bagay ay lumipas na. Narito, ang lahat ay naging bago na. 2 Corinto chapter 5 verse 17. Magpatuloy ka, kapatid. Kasama mo ang Diyos, hindi ka na matatalo.